Gian here. Our Bible verse for today is all about John 13 verse 34 to 35. And ang sabi po dito, is, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So sa Tagalog, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman ang magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, ito yung napakagandang verse na inutos ng ating Panginoon Diyos para sa atin, na mahalin natin yung isa't isa kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. Kasi kung tayo ay may pagmamahal sa isa't isa, tayo ay pagkakakilanlan na alagad tayo ng ating Panginoon Diyos. So this time, a warrior of love ang topic. So from being disciple, this time is a warrior of love. So, sabi ni Jesus Christ, kung ikaw ay totoong disipulo, kung talagang sumusunod ka sa akin, unang-una, magmahalan kayo kung paano ko kayo iniibig. At sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat ng tao ay tayo tunay na alagad niya. So, yung teaching natin ngayon is, a disciple is a warrior of love. Ibig sabihin, ang isang disipulo po ay warrior of love. So, para mas maintindihan natin ang warrior of love, ano ibig sabihin? Yung Diyos na umibig sa atin, sinugo niya yung kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo upang mamatay sa cross. At sinasabi sa Romans chapter verse 8 na tayo ay minahal ng Diyos. And God demonstrated His own love for us, that while we are sinners, Christ died for us. Noong mga panahon na hindi tayo kamahal-mahal, panahon tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos, yung mga panahon na tayo ay hindi pa mananampalataya, pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Namatay yung Panginoong Jesucristo para sa atin. Nung unlovable pa tayo, nag-sacrifice si Jesus Christ para sa atin. So yung love is a warrior of love. He died on the cross dahil sa pag-ibig niya sa atin. Namatay siya doon sa cross, pinaglaban niya tayo, pinasa niya yung cross na dapat para sa atin. That's why it's a privilege na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos at ituring tayong mga anak. Now, I don't think that God love us because we are special. Well, special tayo by virtue of creations because we are created according to His image, but we are not that special. Ang problem, kung sino pa yung special, tayo pa yung nagrebelde sa Diyos, tayo pa yung, alam mo yun, nagkasala sa Diyos na hindi tayo kamahal-mahal because we are unlovable. And ang daming creation ni God. Alam mo yun, kahit sa buhay natin ngayon, maraming galit sa atin eh. Kasi meron tayong kataglay na kapangitan sa buhay natin. Na kapag nakikita ng tao na naiinis natin, how much pa yung Diyos na siyang nakakaalam ng ugali natin? How much pa yung Diyos na nakakaalam kung anong laman ng puso natin? Alam niya that we are unlovable. But God loves us not because we are significant, we are important, but God loves us because love is God. Because God is warrior of love,
And the very nature of God is loving. Sabi sa Bible, God is love. Kaya nagmamahal ang Diyos because God is love. Kaya kami minahal ang Diyos because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya niya tayo minamahal even though we are unlovable. That's why disciple is a warrior of love. Unang teaching, kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, kailangan mong matutong umibig. Mahalin mo yung mga tao kahit na hindi sila lovable. Yung mga kapatid mo sa pananampalataya, yung mga kasama mo sa trabaho, kapitbahay mo, kapatid mo, magulang mo, kahit di lovable yan, you have to love them. Kasi tayo, minahal tayo ng Diyos, nasa panahon hindi tayo lovable. So, being a warrior of love, tinuturalan natin yung ating Panginoong Diyos. Tinitingnan natin yung mga unlovable people. Huwag tayong tumingin sa Kanya. Tumingin tayo kay Kristo. Kasi si Kristo yung standard ng pag-ibig. And number 2, Jesus is the standard of love. It's not between us. It's not between you and your children. It's not between you and your people around you. It's between you and the Lord. Nung inutos ng Lord na magmahalan tayo, hindi niya sinabi magtinginan tayo sa mga kapangitan ng bawat isa. Kasi hindi natin magagawang umibig sa hindi kaibig-ibig at kamahal-mahal. Kailangan natin tumingin sa ating Panginoong Diyos. Kasi siya yung standard ng pag-ibig. And a new command I give you is love one another. And true love with people. So, dapat andun yung totoong pagmamahal. Kung paano tayo minahal ni God, ganun din yung pagmamahal na ibigay natin sa iba. Kahit na masakit, kasuklam-suklam na siya, nasasaktan ka na, ganun ang kaaway mo, ka-relationship mo, it's not between you and your enemy, it's not between you and your partner, it's not between you and your daughter, it's not between you and your son, it's not between you and your people around you. Magmamahal ka because God is love. It's between you and Jesus Christ, it's between you and God. Yung standard ng pagmamahal na binigay niya sa atin, ganun din dapat yung pagmamahal na ibibigay natin sa iba. It's drastic love na kung saan kahit hindi ka mahal-mahal, ibibigay mo yung true love because true love wins people. Thank you everyone and God bless. Kasi ito yung kapalaran ng Diyos para mahikayat mo yung ibang tao na maging mananampalataya ka kasi nakikita nila kung paano ka magmahal gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Thank you at hope you love this verse, you will learn this verse and you will apply this verse in your life. Magmahalan tayo sa bawat isa. Thank you everyone and God bless.